How are you? I'm fine. Kumusta? Tako. Ang hirap na to. Takas na ito! Grabe to, grabe. Grabe oh, Suzuki, subok na subok tong Bergman na to. May biyahe ng barko, alas 2 ng umaga, time check, mga 12:15. Nakasecure na kami ng ticket. At ngayon, pa-check na lang sa Coast Guard. Tapos mamaya boarding na tayo sa barko. Fast ka tayo mga brother. Okay, meron na kami ticket. Pagod na, at the same time gutom. Pero bago namin sakay mga motor namin, kain muna kami. Matanggawi na naman ako na, sakay na no. Nakita ko tong Sizzlers, Mr. Sizzlers, Annie Rice and Gravy. Kaya ito, kain muna tayo dito. Ben, kanina pa naghihintay sa atin dito hanggang 5 ng hapon. Eh anong oras na? Mag-aagaw na. Baka hindi pa kumakain ngayon. Kain ka na rin bro. Uy, Stickers, yes. Tapos para-clothing na tube mask. Gagawa ko na sa yan. Ayun, thank you po. Grabe, napakasugid na itong brother na to. Welcome to my guys. Leaving Negros, Mindanao. Here we come. Come on, let's start that epic Suzuki ride. Suzuki, oras na para magmotor tayo. Oras na para magmotor. Suzuki. Time check, 6:50 ng umaga. Mindanao na tayo. Ang unang pagbaba, yung motor ni Juan ang nakamotor sa isla ng Mindanao. Let's go. Good morning! Zamboanga del Norte! Kaya mo, nandito na ako. Mapapansin yung mga brad kanina pagbaba namin ng barko, ang baba ng energy ko kasi ang nasa isip ko talaga is hindi nakatulog ng maayos, medyo hindi talaga nakarecover yung katawan, yung ganun. Pero nakapagkape na kami ni Boy P. Tapos habang nag-i-intro si Boy P dun sa kanyang video naman, yun nga, nabanggit niya na ito yung mga pupuntahan namin. Tapos naalala ko yung mga kwento niya dati tungkol sa mga kapatid na Muslim at kung gaano siya ka-excited. Ngayon, na-excite na rin ako. Para bang yung energy level nabigyan ng baterya, hindi ng pahinga pero dahil dun sa experience na gusto kong makita at maramdaman dito sa Mindanao. Kaya bro, ready na ako for the day. Mahaba-habang biyahan to dahil hindi na tayo tawid-tawid ng barko for the next few days. Balik na land travel, talagang motor kung motor. At excited din naman ako sa mga makikilala nating mga bagong kaibigan at mga magiging kapamilya natin dito sa Mindanao. Libot Pilipinas! Let's go! Bago pa lang kami mag-take off para simulan itong Libot Pilipinas natin, meron tayong isang taga-suportang malupit
na naghihintay na sa atin. Na talagang ito, kung nakikita nyo sa picture na yan, siya si Max Tagisik. Si Max, na-meet ko na yan mga brad during an event nung kami ay nasa Cagayan de Oro. Na ang alam ko, wala siyang motor, pero nung nagpapagipat-gipat kami ng lugar, nakasunod talaga siya. Talagang ano, follower kung follower talaga. Wala naman siyang hindi siya magulo, hindi siya ganoon. Talagang gusto niya lang ba makasama yung mga taong pinapanood niya, yung mga taong nakikita niya. Basta iba yung level ng suporta ng tao na to, to the point. Actually bata to, no? To the point na yan nga, nag-aabang siya sa amin sa Misamis Occidental. Medyo out of way yung kina Max kung i-consider namin yung gusto naming marating sa araw na to. Pero nag-usap kami ni Boy P na gusto talaga namin siyang mapuntahan, so sasadyain namin siya ngayon. So Max, kung napapanood mo to, sana talaga magkita tayo. Pinapag-usapan ka rin namin ni Ate Porsche mo. Gustong gusto ka rin makita ni Ate Porsche mo. So eto, pinapaalam ko lang sa'yo na sasadyain ka namin puntahan. At dahil sa tindi ng suporta mo, sana magkita tayo. Sana talaga. At sa mga ibang sumusuporta po sa amin na hindi basta namin mapuntahan, ay pasensya na po talaga kayo. At yun nga po, may hinahabol din tayong oras. At the same time, hindi naman dahil sa ito ay karera, pero dahil nga may mga naiwan tayong bagay at mga dapat ayusin sa ating hometown, kaya hindi rin tayo masyadong take time talaga. Napapansin nyo, daan-daan lang kami sa mga bayan, no? Pero kami naman po ay natutuwa kapag nagkikita tayo sa daan, nakapagbigay kami ng sticker sa inyo, nagpipicture-picture tayo. Yung sinasabi nyo, kayo yung masaya, kayo yung natutuwa kapag kami ay nakikita nyo na nakasama. Actually, mas natutuwa po kami dahil sino ba naman kami? Sino ba si Maclean, si Boy P, sino ba si Juan? Para kami po ay bigyan nyo ng suportang matindi ng inyong pagmamahal. So maraming salamat po sa inyo. Kung kami lang masusunod, sana madaanan namin kayo lahat. Pero bagay natin sa ibang mga pagkakataon, magkikita din naman po tayo sa kalsada. Ayan po. So Max, I hope to see you. At gustong gusto ka namin makita ngayon. Ito yung araw na yun. Malayo pa yung biyahe natin. 61 kilometers. Malapit na pala kay Max. Pero sa Marawi, Another less than 2 hours. nasa 2 hours. May mga sasalubong na sa atin mamaya. Excited ako na makilala at makasama na rin kayo, mga kapatid natin dyan. Ito yung riding day namin. Kahit ulanin kami, antok kami. Hindi pwedeng... Hindi pa pwedeng hindi natin matagos ngayong araw. So wala kaming no choice. Wala kaming no choice. Kundi marating ang dapat naming ratingin ngayong araw. Welcome to our Mindanao. Attorney Juan and Boy first time. What's up, Max? How are you? I'm fine. Kumusta? Stuck home. Ayun bro mo, may poster oh. Welcome to our Mindanao. Yun, thank you. Oh, follow nyo. Max Tagisik Video Road Trip. Ayan. We will give you stickers, Max, ha? Yes. Teka. Nice meeting you again. Nagkita na tayo sa CDO dati. Ayan o. Welcome to our Mindanao, Libot Pilipinas 2023. Motherly Boy first time mo. Kasama si Porsche. Sawa ko. Tapos kumpleto yung hashtag. Astig. Dito si Max. Yes. We met nung tayo ay nasa Cagayan de Oro. And now you've been waiting for us. Ako, diyama sa Mamangkay Pisaan. Sa Dito ka nakatira. Okay. O, teka Max, may bibigay ako sa'yo ha. Bigyan natin ng mga sticker si Max. Dahil umpisa pa lang ng Libot Pilipinas natin. Ano na to, nag-post na to na meron na siyang, ayan. Basta ayan, nakikita nyo sa screen ngayon. Na meron na siyang poster para sa atin. Tapos yung handmade mga brad, hindi basta pinaprint. Grabe talaga itong bata. May mga
moments na talaga nakakatuwa. Maxo! Bigyan kita ng ano, mga stickers. Limited edition na motor. Bigyan ka na to. Yes. Tapos may regalo pa ako sa'yo. Wait lang ha. Bigay ng para clothing. Yeah. Tube mask ha, para may magamit ka. Okay? Bawat slowly. Ayun, so ito si Max. Grabe yung ano, yung napakita ko yung handwritten na poster na ginawa niya. Ayun no. Effort yan bro. Effort yan. Oh, mga brother, nakikiusap kami sa inyo ha. Max Tagisik, subscribe nyo lang. Baga, iba na yung saya na mabibigay natin kay Max. Okay, so yun mga brother, success! Na-meet natin si Max Tagisik again. At first time naman ikaw mag-meet ni Boy P. Nakakatuwa yung batang yun. Sabi niya, out of 82 provinces ng Pilipinas, naka-18 na siya. Alam niya pa ako yung iyan ng completion percentage siya bro, 21%. Sabi niya, di ba? Tapos commute lang yun, wala siyang motor. So nakakatuwa naman na bisita namin si Max at nakita niyo naman yung tuwa din naman na talaga namang naghihintay doon. So see you soon again Max. Ayun mga brad, diretso na tayo na Pamarawi. Pagka no choice talagang ulan na rin ang ulan, so mag-raincoat na kami kasi kung magpapatila kami abutin kami ng gabi dito. Hindi ka tulad nung nasa Visayas, Luzon kami. Medyo okay pa eh kahit abutan kami ng gabi. Grabe. Guess mga 95 kilometers to Marawi. Pinabot na tayo ng malakas na ulan. Yan, actually habang bumibiyahe kami ngayon, basang-basa yung mga pantago namin, gloves. Inabot na rin tayo dumaan na rin tayo sa mga mapabato, mapuputik, madudulas. At hanggang ngayon, nandito pa rin kami sa kalsada. So ito yung kailang tunnel dito ng Lanao pa rin to bro, no? Ng Lanao del Sur. Ganun pa rin talaga ang realidad ng Libot Pilipinas. Kasi sa'yo talaga ako hinto or hindi. Tuloy-tuloy na to, wala naman bumalik pa tayo. Atrasan to. So ito, kita nyo mga brother, yan na talaga, buhos na talaga. So hindi na kaya magmarawi kasi ano pa yun eh, over 100 kilometers. Yes, danagang pala, pero still dadagdag sa biyahe, madilim na, maulan na. So gagawin namin ngayon, rekta na kami ni Boy P sa Cotabato. Kung saan inimit na tayo ng mga kapatid natin sa Hut, mga taga Hut Cotabato. Tayo ay nasa Lanao del Sur pa rin technically. Ay may lumalamig na naman bro. Ayan grabe ang hazy ng kalangitan ng ay alam mo, bubuhos talaga. Lamig. At for the record, basa pa rin po ang pantayon at brief namin ni Boy P. Grabe to ng kalsada to. Uy, wait lang po. Dito. Yeah! Birdman! We are the Birdman! Ito hindi lang basta matinding ayan mga brad, ayun, baha na rin yung dinadaanan natin dito. Tas butas-butas yung mga kalsada, so hindi ko alam kung basta ako lulubog. Ayun mahagos na nga eh.
nagkahiwalay pa kami ni Boy P dahil may tumawag sa kanya. Akma namang tumabi ako, sinuputan ko na yung bag ko dahil pinapasok na rin talaga ng tubig. Ang hirap na to. Asan si Boy P? Shoot, baha talaga. Tapos basta nagkakaw lumulubog. Shoot, lubog sa habak. Grabe na to. Brothers! Grabe! Basa niya. Ito mga brad, ating mga kapatid from Hot Cotabato. So, yung ibang kapatid natin na taga Hot Cotabato hindi na rin pala nakatawid. Meron nga ditong 3 na kinaya. Kasi mga brad, baha na rin. So, kaya, di talaga biro to. Yun! Ayan na siya! Grabe. Pero mo, susugod sila sa ganitong panahon para sunduin tayo. Grabe naman talaga, Hot Cotabato. Ayan na. Yung Bergman natin nagiging jet ski na. Grabe, baha. Taas nito! Tugi-tugigang! Dito tayo, nasa Cotabato pa lang tayo, brother! Grabe to, grabe! Grabe! Ayos! Pwede pa ng jet ski! Grabe oh, Suzuki, subok na subok tong Bergman na to. Break in pa lang to. Kaya. Grabe, salamat sa Hot Cotabato. Tagagat na kaya sa atin bro. Grabe, yun yung pagbitbit ng gamit natin. Naku po. Tapos ito kasabay pa natin. Ay, saludo talaga, saludo. Welcome province of Maguindanao. Akayain mong makakapunta ako dito. Tapos nung kahit yung mga pinagdaanan natin, kakain na tayo kasamang Igan Pagang sa Hot Cotabato. Igan Pagang. To, grabe naman. Chicken, shrimp. Lapu-lapu bro. Dami natin pinagdaanan ngayon. Curious ako doon sa room natin. Gusto ko makita. Dito yan sa Hotel Paragon. Yung room namin ni Boy P nasa taas. Ayan natin tsura. Pagkatapos ng mga pinagdaanan namin. Ang hirap na to. Pagkatapos ng mga pinagdaanan namin. Taas nito! Grabe to, grabe. Pakita namin sa inyo yung tutulugan namin for the first time. Grabe oh, ang laki! Ito yung reward bro. Salamat kina Sir Ronnie. Yan, tsaka kay ma'am. Sobrang thank you po. Grabe naman tong accommodation na inihanda nyo po para sa kay Boy P. At sa amin, ayan o. So ngayon, tulog tayo. Kama sa wakas. Kama, ito pag yung piging ng may kama. Good night! Nandito tayo ngayon sa Paragon Hotel and Restaurant kasi galing sa napakahaba, napakaginaw na biyahe kagabi, dito tayo tumuloy. Talaga naman, kita niyo naman, di ba? Iba-ibang klase itong hotel na to. Tsaka yung mga may-ari, sina Sir Ronnie,
Sina Ma'am Priscilla, naku po, sobrang thank you sa inyo. Sa mga nanonood ng video na to, if you are in town sa Cotabato, check that out yung hotel na yan. Sobrang maasikaso, malinis. Tingnan niyo. Makalat na lang kami ni Boy P sa mga gamit kasi guys, yung mga gadgets namin. Oh, tingnan niyo naman yung aming kwarto. Oh, may couch pa nga tayo doon. 'Di ba? So nag-breakfast kami kanina. As in very sulit na breakfast. Na-miss ko rin magbangus kanina. Tsaka syempre, as always, 'di ba? Meron tayong kape. Tapos sabi sa amin, tanghalian na daw. Biruin mo 'yun. So, ito na, kakain na naman tayo. I'm excited dahil sabi sa amin matutuwa daw kami sa pagkain sa baba. Ayan, ang ating Gibot Pilipinas na mga Bergman. Tapos, na nakakatuwa, pagbaba namin dito, masayang mainit na pagtanggap dito. Ayan, meron kaming tarp ng Gibot Pilipinas. Galing syempre sa HUD, Cotabato. Ayan o. Alam mo yung kung isipin mo, tarp lang naman yan, simpleng bagay. Pero ako personally, para sa akin, I'm pretty sure para kay Boy P na rin, ba yung nararamdaman mo talaga yung init ng pagtanggap. Lalo na kung galing ka sa malayong biyahe, ang dami mo ng pinagdaanan, masasabi mo talaga na pagdating dito sa lugar kung saan kayo magstay, kasama yung mga bago mong kaibigan, na parang kapatid na nga kagad ang touring, sulit. Pasok na tayo, sabi ni Boy P, matutuwa daw ako dito sa nakahandang lunch. Ay siya! Ano yung sinasabi mong lunch? Yung pinapangarap natin habang tayo ay nagdadrive, seafood. Meron yung seafood. Oh bro, pero hindi ito yung level na parang shrimp, o mga shells. Hindi bro. Tilapia, hindi ganun. Hindi ganun crabs. Pero napakalaking crabs. Asa? Kita mo to? Patingin. Mas malaki pa dito. Oh! Dito. Oo nga. Oo nga. Bro, ano, ready ka na? Ready na akong hybrid dito. Pagkatapos namin kumain, actually dapat kanina pa kaming umaga mamamasyal, pero sa puntong to, after na mga pinagdaanan namin ni Boy P, mas masarap magpahinga. Food coma. Oo, tapos yan, breakfast, tapos lunch, ay talaga naman. Kasama natin si Boss Rai, tsaka syempre si Pres, mawawala ba si Pres? Tsaka si Engineer bro, kuha mo sila engineer sa likod. Ito si engineer. Nasa likod eh. Ayan. Punta kami sa Grand Mosque kasi ito ang pinakamalaking mosque sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So, laging kinikwento sa akin ni Boy P to. Titingnan ko kung anong mararamdaman ko mamaya. Kinuwento niya na sa akin eh. Pero tingnan ko kung anong mararamdaman ko mamaya pag nakita ko na yung lugar na yun. Tsaka first time natin na medyo makakaikot dito sa Cotabato. And kaya feedback ko, ano lang naman eh, ganun din naman eh. Pareho lang, diba? Pareho lang. Normal lang. Diba? Ang pinakaiba lang na nakita kong kakaiba dito, na akala ko joke time talaga, is ang mga tao bawal mag-helmet. Yan, bawal mag-helmet dito. Wala na. Yun din lang talaga. Hello. Tatawid lang kami ha. Yeah bro. Uy, baka tumalon dito. Oo, baka makaplot ng ano. Ayan na siya. Ganda yung drawing. Grabe naman oh, kasi tapos na. Oo, tapos na yung pintuan. Ay bro, tingnan mo yung ano pa. Yung araw. Yung araw. Wala, maganda yung araw.
Mosque dito sa Timaco Hill, Cotabato. Hindi ko na isa-isahin, pero take note nyo na lang yung mga bawal at saka yung mga pwede. Mainly more on the dress code, gagong-gago na pagdating sa babae. Tara, pasok tayo. Gandang hapon po. Hello po. Salamat po. Grabe mga brad, oh. Ang ganda, ang ganda. Pasok tayo dito mga brad. Ngayon, tingnan nyo kung gaano kaganda tong shot na to. First time kong papasok ng isang mosque. At ang nakakatuwa pa dun, hindi lang basta mosque, itong pinakamalaking mosque ngayon sa Pilipinas. Sama tayo ni Boss Rai, ni engineer. Tapos dito, separate yung prayer room ng mga lalaki at babae. Lahat ng mga babae dyan nagpe-pray and yung mga lalaki naman sa front. So, pasok tayo dito. Tapos, dapat nakapaalang tayo. So, normal sa mga mosque, bro, na parang plain lang talaga. Ito yung dome, pinaka-dome, ayan. Naayos pa. Sarap ng hangin. Tapos sa likod niya, tsaka sa gigit mga brad yun, mga bulubundukin naman dun. Yan. Dito naman greens. So alam mo yung parang ang peaceful nung ambience. And then, sakaling pupunta kayo dito, ayan, may mga establishments din dito mga brad na cafe shop, yan, mga meriendahan. Parang pagdating doon may mga iba't ibang mga tindahan pa ng mga meals kung saan naman kayo pwedeng kumain. Bago maghapunan, mawawala ba ang pagkakape? Pasok tayo sa loob. Tayo, kape ni Bapa Tembong. Order tayo. Kanina pa ako nag-hot coffee, mag-ano muna ako. Iced. Mga brother, sabi nga ni Boss Rai, merong darating na Farm Adventure Rally sa January 5, 6, 7, 2024. Kahit na anong motor, pwede kayong makailok dyan. Masaya yan. Ikot Pamindanao. Masaya yan. Para kakaibang experience naman. Bro, picture eh. Magkano singil mo kanina? 250 picture with sticker 300. Sa akin 350. With sticker 400. Pero libre ko na lang sila. Hindi nga. Libre ko na lang. Naningil ka na kanina eh. Ang tindi ng pangangailangan natin tapos libre mo. Okay lang eh. Baka hindi tayo makayabas sa kanya. Oo nga pala. Joke lang namin yun. Joke lang. Si Bro Bong, no? Ayan, tingnan mo naman yung ano niya. Talaga bro, ilawan natin para ganda ng Bergman ni ano, oh. Daming gas-gas yan, sir. Hindi na po kita yan. Magtatlong taon na yun. Adri, ito po yung version 1 pa, no? Version 1. Ito pamatay bro, oh. Hirap pumindi dito sa mga to dahil sobrang may asikaso sa atin. Pero alam nyo ba, dito talagang puntahan ng mga tao. Tingnan nyo naman hinanda sa atin. Mga prutas. Ito ba yung dalag bro, no? Pusit! Isaw. Chicken. Tuna. Siyempre ito, halal. Crab. Ay, grabe naman. Ang pinakamalupit doon, sama-sama kaming kakain ni na Boss Rai at ang hot ko taba. Sigaw! Mag-welcome yung mga Muslim. Yun!
mag-share ng kwentuhan at si Bugang kanina magpapababa muna tayo ng kinain. Nandito tayo ngayon sa People's Palace. Ito yung munisipyo nila dito mga brad. Ito yan, no? Ganda, no? Yung munisipyo nila. Kala mo Malacanang yung itsura. Ayun, no? Tapos, instead yung ano, kumbaga instead yung usual structure, meron pa ring dating ng pagka-mosque yung shape nung bawat pillars ba? Yung tawag dyan mga brad. Ang ganda. So ito, madalas. Katulad yan. Yung mga nag-gather na tao, pwede namang kumbaga medyo tumambay dito. Tsaka pwede rin yung ano lang, relax lang kasi yan. May mga upuan din naman dyan na pwede kang medyo tumambay at magpalipas ang oras. Kasi ito mga brad, hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Diyan na eh. Philippine flag, tapos yung katabi na naman yan, Bangsamoro flag. Yan yung kanilang flagpole dito. Kasi ito yung front view, napakalaki oh. Ang ganda ng ilaw, well lighted. Cotabato City. Ang ganda ng lugar nyo. Akala ko sa labas lang tayo, pasyal. Pero saman tayo ni engineer, pasok daw tayo sa loob. Para sulit-sulit ang Para sulit. Wala. Tayo dito ngayon. Anong ibig sabihin ng engineer ng Talos Kano? Tuloy kayo. Tuloy kayo. Ah, okay po. Ganda oh. People, ooh! Nice! People's Palace para sa lahat. Yung mga pillars, yung mga parang... The last time na pumunta ako dito bro, pinipinturahan din to. Parang, oo. Parang lahat nga ng mga napuntahan ko nung second Philippine loop ko, yung mosque, pinipinturahan. Ito, pinipinturahan. Ngayon, nice na. Tapos yung pink mosque, pinipinturahan. Ngayon lahat, nagawa na. So, saktong perfect pag yung pagpunta ko dito kasi pinturado na. Pinturado na lahat. At napakaganda niya oh, sa gabi. As in, nakikita niyo naman sa drone shot na grabe. Parang isa siyang star for a night. Alam mo bro ko bakit mga patugis yan? Bakit? Ayan, hindi ko pa alam yan. Oh, ito. Mapapansin mo yung mga structures no way back. Kasi before yung civilization, hindi ganun kadali magkorte ng mga, ayan yung, meron kasi, di ba? Parang ganun lang. Yung mga may pa-curve pa na ganun, tapos patuloy sa dulo. So it's a testament ng, kumbaga parang power and magnificence na kaya yung civilization nila, kayang gumawa ng ganun. Kahit So, yung mga unang kapanahon. Oo, kumbaga kaya namin to. Parang yung structure na to, kaya namin i-build na ganitong itsura na hindi common nung mga unang panahon. Isa yun sa mga, kumbaga, simbolo, ba't ganyan yung shape niya. The trees, they are singing. Ano to, Boss Ray? Ulit? Bulwa. Mukhang pandesal pero manamis-namis, no? Masarap. Naubos ko na isang ganito. Bulwa. Napay. Yung texture na sa labas parang pandesal. Basta yung delicacy. Pero manamis-namis siya. Para lang siyang tinapay, di ba? Dami natin pagkain dito. Tinagtag. Parang lasang rice. Aha. Ano? Rice Krispies. Yan. Ano? Dahil sa mahabang kwento, hindi kami nakaalis ng araw na to mga brother. Dapat kasi sa isang gabi lang talaga dapat kami sa may dito sa may Cotabato. Tapos the next day dapat biyahin na kami pa Jensan saka pa Davao. Basta mahirap ipag-iwanag tungkol sa laundry. Kaya ngayon, nandito tayo sa Municipality of Alamada. Nakakatuwa naman kasi yung mga sumalubong na ng mga brother dito na ngayon. Kaya sina Boss Ray huminto na muna para makausap yung ibang mga tao na nandito. Syempre makapag-hi na rin tayo at makapagbigay ng stickers. Yun lang naman yung sa ngayon tanging natin magagawa. Kumbaga para suklian yung napakainit na pagsalubong nila dito sa atin. Sarap!
Ano? Okay ka ba dyan? Bakit kayo naka-long sleeves ako naka-t-shirt lang? Oo, sineta Para ma-experience mo rin yung lamig. Ang lamig bro. Parang ano, yung lamig dito mga brad. Alamada. Ayun yung Baguio. Welcome to Bababa lang ng konti kasi mas malamig kaysa sa Tagaytay. So ang 10 cities Alamada, North Cotabato. Pinupuntahan to ng maraming mga riders kasi ang ganda ng tanawin, tapos green, tapos yun nga, ang lamig, napakalamig. Di naman sinabi, naka-t-shirt lang ako ngayon, no? Iba, no? Ang laki, no? Oh. Namanas yung saging sa sobrang lamig na lugar. Yung saging na mukha kang susuntukin. Kahit sa akin, hindi kinaya. Tapos lalagyan siya ng margarine saka sugar. Sa atin kasi bro, ano, banana Q yung piniprito naman. Ito ihaw, tas yan may margarine tsaka ano na ng sugar na. Ginanggang. Siyempre mamaya hindi mawala, magkakape tayo nito mamaya. Pero ngayon kain muna tayo. Merienda muna, merienda. First time. Iba rin pala yung pag ano, yung may margarine, yung banana, mas maginamnam. Yummy, yummy! Tuminahan na kami spot dito mga brad. Overlooking view deck siya. Tapos pwede magkape. Ayan. Ay, didikit pala tayo stickers at mamaya. Ito siya. Si Buepi ang piloto niyan. Papatagusin natin sa ulap. Ayan na. Dati, suicide! Suicide! Nakaroon ng turbulence! Patagos ng ulap. Ayun na. Ako yung ginseng punta sa drone na. Usray. Ayun na. Kinakabahan ako. Oh, establishing! Oh! Ayun na. Tapos na. Time check. 5:10. Nandito tayo mga 10 before 5 eh. Ngayon, ayun na. Ayun o. Yung hamog dumadaan lang sa atin. Ayun na, nakita niyo yung kalsadang dinaan natin kanina. Ito na. Kita na, tumatagos yung hamog sa amin. Yung gumagana ng gumagana yung hamog. Ayun na, zero na oh. Ang tibay ng mga apog namin na nagpunta kami dito ng walang jacket. Naka t-shirt, naka shorts, naka chinelas. Ang tibay ng mga ba't ba namin naisip to? Nagawa nyo dyan? Tinitingnan nyo nga po. Tinitingnan, maganda yung apoy. Ganda. Talaga lang ha. Ang hihinan. Gamig lang eh. Bagay sa ganitong lamig yung tuyo. Scrambled egg. Mainit na kanin. Pero mamaya lang. Ano na to? Kaning lamig na to. Mga ano lang, 2 minutes lang kaning lamig na to. Baho na. Ayan. Pero yung gusto natin kumakain ng tuyo pag umuulan. Dito hindi mo kailangan ulan, sobrang lamig. Kaya bagay na bagay ang mga yan. Today's
Sakyan namin, hindi na makita. Grabe. Bye-bye! Sarap bumalik dito. Sobrang lamig. Grabe, zero visibility tayo.